Ang kwento ay nagsisimula sa matinding labanan ni Boruto, Uzumaki at Koaki. Sabi ni Koaki, sumuko ka na, Boruto. Kung hindi, isusunod kita sa pinagdalhan ko kay 7th Hokage. Pero sagot ni Boruto, hindi pa tapos ang panahon ng mga ninja. Nasa harap mo ang isang tunay na ninja ngayon. Para maintindihan kung paano nauwi sa ganito, balikan natin ang nangyari 12 hanggang 13 taon na ang nakalipas. Noon, ang Hidden Leaf Village ay hindi na katulad ng dati. Isa na itong modernong syudad na parang smart city. Sa loob ng Hokage office, abala sina Naruto at Shikamaru sa mga papel. Naruto, bukas na ang entrance ceremony, di ba? Shikamaru, oo, pero kailangan nating tapusin lahat ng paperwork ngayon. Shikamaru, mukhang kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Sa kabilang panig ng village, sa isang hamburger restaurant, may limited edition na green chili burger. Dahil kaunti lang ang stocks, may 2 batang lalaki na nag-uunahan para makabili. Tumakbo sila ng mabilis at bumili ng burger. Pagkatapos, sumakay sila sa tren habang kumakain. Ang 2 batang ito ay sina Boruto at Shikage. Boruto, buti na lang umabot tayo. Grabe, ang anghang nito. Shikage, ganyan talaga araw-araw sa akin. Kumakain ng burger habang nakasakay sa tren. Gusto ko ganito na lang palagi ang buhay. Boruto, kung yan ang buhay para sa'yo, sorry pero bukas balik eskwela na tayo. Shikage, tapos na ang bakasyon. Boruto, oo, pero entrance ceremony pa lang bukas. Hindi pa klase. Shikage, sinabihan ka ba ng tatay mo? Hindi kami nag-uusap masyado. Tandaan mo, ang tatay mo ang pinakamahalagang tao sa village. Huwag kang gagawa ng ikakahiya niya. Lagi niyo na lang siyang pinupuri. Gusto niyo bang mapahiya ko siya? Sige, aalis na ako. At sana walang gulo. Pag-alis ni Shikage, tumalon si Boruto at naupo sa poste. Mula sa pwesto niya, nakita niya ang isang grupo ng bully na nangungutong sa isang mahiyain na estudyante. 4,000 yen lang, pambihira, kulang yan para sa amin. Biglang may nahulog na bagay mula sa taas. Si Boruto yun. Sinabi niyang aksidente lang daw. Tinawanan siya ng mga bully, pero pagkatapos ay ginamit ni Boruto ang Shadow Clone Jutsu at tinalo silang lahat. Tumakas ang mga bully. Denki, salamat, Boruto. Pero baka bukas mas grabe ang gawin nila sa akin. Bakit ka natatakot? Hindi ka ba nagagalit? Hindi ako tulad mo. Mahina ako. Hindi ako marunong ng ninjutsu. Estudyante ka ba ng Ninja Academy? Oo, bukas magsisimula na. Ayos. Classmate tayo. Ayaw ko talagang maging ninja. Gusto ko gumawa ng gadgets. Pero gusto ng tatay ko na magmana ako ng kumpanya niya. Anong pangalan ng kumpanya ng tatay mo? Kaminarimon Private Limited. Grabe, yun ang gumagawa ng paborito kong ninja video game. Ang swerte mo, kung ako lang ang masusunod, hindi ako magiging ninja. Pero hindi ko kaya sabihan ng tatay ko. Boruto, at least umuwi ang tatay mo. Ang tatay ko, puro trabaho. Hindi na kami halos nagkakausap. Denki, anong pangalan mo? Boruto, Boruto Uzumaki. Uzumaki, anak ka ni Lord 7th Hokage? Boruto, bakit parang gulat ka masyado? Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Baka pag-alitan ako ng nanay ko. Kita tayo bukas sa school. Boruto, sige, pero tandaan mo, kausapin mo ang tatay mo. At kung inaaway ka nila, ipaglaban mo ang sarili mo. Denki, oo, salamat. Pag-uwi ni Boruto, sinalubong siya ni Hinata. Sabi mo uuwi ka ng maaga. Sinundan ako ni Shikage. Himawari, kuya, alam mo ba, tinulungan ko si mama magluto. Hindi ako makapaniwala na bukas papasok ka na ulit sa school. Alam mo ba, kaklase ko ang tatay mo noon. Ang kulit-kulit niya, laging napapagalitan. Paulit-ulit mo na yang kinukwento. Hindi ko alam kung uuwi siya ngayon. Boruto, lagi na lang siyang wala. Lagi niya kaming ginagawang pangalawa sa trabaho. Huwag mong sabihin ganun. Dahil sa kanya, maayos ang village. Wala nang ang kalaban, bakit kailangan pa niyang magtrabaho ng sobra? Hindi lang laban ang trabaho ng Hokage. Marami siyang responsibilidad. Samantala, sa bahay ni Denki, sinabi niya sa kanyang ama na ayaw niyang maging ninja. Dahil dito, sinampal siya ng ama niya. Hindi mo na dapat inuulit yan. Ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ko. Nakakahiya ka. Inaapi ka lang ng mga walang kwentang bata. Kaya, kasi mahina ka. Kailangan mong maging malakas.
Doon ka lang nila igagalang. So kailangan ko lang maging malakas? Oo, doon lang kita matatanggap bilang tagapagmana. Sige, gagawin ko yun. At ipapakita ko sa'yo. Kinabukasan, papunta na si Boruto sa entrance ceremony ng Ninja Academy. Habang tumatakbo, napansin niyang papunta si Denki sa istasyon, hindi sa paaralan. Sumunod siya. Sa loob ng tren, nandoon ang mga bully. Hinanap nila si Denki. Bigla na lang yumandar ang tren, at pumasok si Denki. Welcome sa tren ng kapalaran. Gaya ng ginagawa niyo sa akin, ngayon ako naman. Bumangga ang tren sa isang sira-sirang bahagi, at dumating si Boruto para iligtas si Denki. Bakit ka nandito? Entrance ceremony natin ngayon. Kailangan kong patunayan sa tatay ko na kaya kong lumaban. Kaya ko silang harapin, pero mali ang paraan mo. Bigla silang tinamaan ng paparating na tren. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu para ayusin ang track. Nahulog siya, pero nahawakan siya ni Denki. Na-redirect ang tren bago sila magbanggaan. Pagkabagsak nila, sinagip sila ng mga bully na muntik na ring madamay. Pero ang saya, hindi ko naisip kung paano hihinto ang tren. Nagkaisa silang tumulong kay Boruto na ihiwalay ang tren at huminto ito sa oras. Dumating sila sa school. Tinawag ang pangalan, Boruto Uzumaki. Pumasok si Boruto. Huli sa klase. Tuwang-tuwa si Naruto at sinabi niya, "Hay nako, parang ako lang siya nung bata." Pagkatapos, lumitaw si Konohamaru. Humingi ng paumanhin si Boruto at sinabi niyang, "Ay, sorry Kuya Konohamaru." Pero sumigaw si Konohamaru at sinabing, "Hindi ako kuya mo. Tawagin mo akong sensei." Kinagabihan, binunot ng crane ang tren mula sa puno. Sa Hokage office, kinausap si Naruto tungkol sa insidente. Kahit walang kasalanan si Boruto, sinuspinde pa rin siya ng 1 linggo. Pagbalik niya sa school, sinalubong siya ni Denki. Humingi ito ng tawad at sinabing siya dapat ang nasuspinde. Nagpasalamat din siya kay Boruto. Sinabi naman ni Boruto na okay lang yun at pinayuhan si Denki na mag-ingat. Nagdesisyon si Denki na matutong gumamit ng nanjutsu, hindi para sa tatay niya, kundi para sa sarili niya. Napangiti si Boruto at sinabi niyang balang araw, baka pagsamahin ni Denki ang gadgets at jutsu. Sumang-ayon si Denki at naisip niyang ang saya sigurong mapaghalo ang science at nanjutsu. Unang araw pa lang ito ni Boruto sa academy matapos siyang masuspinde ng 14 na araw dahil sa gulong ginawa niya noon. Kaya ngayon, sobrang excited siya. Biglang dumating si Shikide at sinabi sa kanya, "Hindi mo naman kailangang maging sobrang masaya. Dahil sa suspensyon mo, ikaw ang pinag-uusapan ng lahat." Ngumiti si Boruto at sagot niya, siguro fans ko sila. Sabihin mo sa kanila, bumisita sila mamayang hapon. Wala akong oras ngayon." Pumasok siya sa classroom at buong lakas na sumigaw, "Hello guys! Ako nga pala si Boruto Uzumaki. Kamusta kayo?" Pero walang sumagot. May isa pang nagsabi, "Sino tung walang kwenta?" Sabi ni Shikide, "Di ba sabi ko sa'yo, walang may gusto sa'yo dito." Umupo na lang si Boruto sa kanyang upuan. Sa kabilang banda, may ilang estudyante ang nag-uusap. Anak siya ng 7th Hokage kaya konti lang ang parusa sa kanya. Kung ibang tao yun, malamang nasa kulungan na siya ngayon. Sumabat si Shikide, "Wag mong seryosohin yang mga sinasabi nila." Tumango si Boruto, "Baka nga tama ka." Pagkatapos, nakita si Inojin na bumaba sa hagdan at sinabi, ginagamit lang ni Boruto ang pagiging anak ng 7th Hokage para sa advantage niya. May isang babae na sinubukang pigilan siya. "Nako, baka masyado akong napalakas ng sabi," bulong ni Inojin. Sabi naman ni Shikide, "Alam ko naman na diretso ka kung magsalita, pero minsan, tahimik ka rin sana." Pero hindi naman ako nagsisinungaling. Lahat ng tao sa class, ganyan din ang sinasabi tungkol kay Boruto. Hindi ito pinansin ni Boruto at lumapit para makipagkamay kay Inojin, pero tinanggihan siya ni Inojin. "Hindi ako nagtitiwala sa mga kagaya mo," sabi niya. Dumating si Shino Sensei kaya natigil ang tensyon. Sa susunod na eksena, nagpa-practice na ang mga estudyante. Pinapanood ni Shino Sensei ang lakas at kahinaan ng bawat isa para sa future training. Lumapit si Denki kay Boruto. "Grabe, ikaw ang second best sa class." Sagot ni Boruto, "Ha? Hindi ako first." Ipinakita ang listahan. Una Yuno Ayabi. Pangalawa Boruto Uzumaki. Pangatlo Sarada Uchiha. "Nasaan na yang Ayabi na yan?" Tanong ni Boruto. Sagot ni Denki, "Umalis siya kanina."
Ayaw daw niyang sumama sa mga mahihinang katulad natin. Ganun siya kagaling, at ang taba pa niya. Biro ni Boruto. Sa lunch break, gutom na gutom si Boruto. Tinanong niya ang ilang estudyante, pwede ba kaming sumabay sa lunch? Sagot ng mga estudyante, sa rooftop kami kakain. Sabay takbo palayo. Bigla namang may sumigaw, hoy, istorbo ka. Sa ngayon, akin ang classroom na to. Lumayas ka. Sabi ni Denki, siya si Ayabi. Kwento ni Shikidate, 2 beses siyang bumagsak sa graduation exam. Ganun. Senior pala natin siya, ani Boruto. Sagot ni Ayabi, huwag kang masyadong pakialamero, anak ka lang ng Hokage. Sagot ni Boruto, wala akong pakialam kung sino ang tatay ko. Bigla siyang sinunggaban ni Ayabi sa kwelyo. Mahina ka, umaasa ka lang sa tatay mo. Pagkasabi nito, itinapon niya si Boruto sa tabi. Nilapitan siya ni Denki, huwag mo siyang patulan. Malakas siya, kahit teachers, impressed sa kanyang taijutsu. Sabi ni Ayabi, lahat ng tunay na ninja, lakas ang batayan. Wala namang silbi ang pagsunod sa rules o pag-aaral. Yung mga tulad ng Hokage, sila ang malalakas. Dahil sa kanila, nanalo tayo ng awards. Pero ikaw, isang mahina na umaasa lang sa pangalan ng ama mo. Sumigaw si Denki, mali ka, hindi siya umaasa sa tatay niya. Dahil sa kanya, gusto ko ring maging ninja. Biglang sinunggaban ni Ayabi si Denki. Makipag-usap ka lang kapag kaya mo akong talunin. Pero dumating si Boruto at sinipa siya. Akala mo ba, ang pananakot ay tunay na lakas? Pinigilan siya ni Shikidate pero sabi ni Boruto, huwag kang mag-alala. Desidido na akong patunayan sa kanya ang tunay na lakas. Samantala, nagulat si Shino Sensei kasi walang laman ang classroom, lahat ay nanunood ng laban ni Boruto at Ayabi. Sabi ni Ayabi, sige, match na tayo. Ayon sa rules, bawal gumamit ng weapons, kasi kung gagamit ako, baka mamatay lang si Boruto. Nagsimula ang laban. Nagtapon ng shuriken si Ayabi, at nakaiwas si Boruto. Gumanti rin siya ng shuriken. Sinubukan niyang sipain si Ayabi mula sa likod, pero mahusay sa taijutsu si Ayabi kaya lahat ng atake niya ay nasalag. Inangat ni Ayabi si Boruto at itinapon. Ha, talunan ka na agad? Pero hindi susuko si Boruto. Gumamit siya ulit ng shuriken. Pero nahuli siya at sinipa. Yun pala, shadow clone lang yun. Nakaganti si Boruto. Pero, nag-substitution technique din si Ayabi, pinalitan niya ang sarili ng kahoy. Nagulat ang lahat, hindi malaman ni Boruto kung nasaan siya. Minsan nasa pader si Ayabi, minsan nawawala. Biglang nagpakita sa taas ng pader at nagtapon ulit ng shuriken. Tinamaan ng konti si Boruto. Nahuli ko na siya, hindi ito clone. Umatake si Ayabi ng buong lakas. Pero clone lang ulit yun. Kasi si Ayabi, 2 beses bumagsak sa exams. Hindi niya alam ang ibang jutsu kaya naloko siya. Dito na umatake si Boruto ng tuluyan. Tinapos niya ang laban at natalo si Ayabi. Galit na galit si Ayabi at hinugot ang kanyang weapon. Pero dumating si Inojin, ginamit ang Beast Scroll para maaga ang weapon. Di ba sabi mo bawal ang weapon sa laban? Ikaw pa ang lumabag sa rules. Napahiya si Ayabi. At dito, si Boruto ang nanalo. Ang galing! Kinabukasan, lahat ng estudyante ay kaibigan na ni Boruto. Nakikipag-usap na sila sa kanya. Biglang dumating si Ayabi. Natakot ang ilan, pero binati siya ni Boruto. Hi! Sumagot si Ayabi. Hi! Naging magkaibigan na rin sila. Sabi ni Shikidate, what a drag! Pagkatapos, nagturo si Shino Sensei ng tamang paggamit ng shuriken. Nagbibigay siya ng tips sa mga estudyante. Pero di pa tapos magsalita si Sensei, nagtatapon na agad ng shuriken ang mga estudyante. Hoy, hintayin niyo muna ako. Isang babae ang nagtapon, pero sablay ang tira. Si Erujan at Shikidate, tinamaan ang target ng maayos. Si Metal Lee naman, napaka-perfect ng tira habang umiikot pa. Pinuri siya ni Shikidate. Kaso, bigla siyang kinabahan dahil napansin niyang pinapanood siya ng lahat. Naging shaky ang kamay niya at di na niya maitapon ng tama ang shuriken. Tumakbo siya palayo. Samantala, si Boruto naman ay magtatapon gamit ang Demon Wind Shuriken. Nang makita ito ni Shikidate at Erujan, tumakbo agad sila palayo. Pero si Metal Lee, hindi umalis. Gusto niyang pigilan ang shuriken. Pero nang sumipa siya, tumama ang paa niya sa shuriken at nabangga siya sa puno. Nilapitan siya ni Boruto at humingi ng sorry.
Dumating si Shino Sensei. Hindi ka talaga makikinig, no? Saan mo nakuha yang shuriken? Sagot, galing pala ito kay Ayabi na nakalimutang isara ang locker. Pinatawag ni Shino Sensei ang buong klase. Dahil sa pagkakamali ni Boruto, muntik nang mapahamak si Metal. Kaya ang parusa nyo, ayusin nyo ang sirang Hokage statue ngayon din. Nagsimula silang mag-ayos. Habang nagtatrabaho, reklamo ni Boruto. Ang dami naman nito. Habang abala ang lahat sa kanilang trabaho, may nagsabi ng, wala na bang ibang gagawin si Nijo? Lumipas ang maraming oras sa paggawa, at ipinakita si Sumire na patuloy na nagtatrabaho. Sa ibaba naman, masayang naglalaro ng game si Boruto kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinita sila ni Sumire, pakiusap, bawasan nyo na ang break time nyo para matapos natin agad ang gawain. Sumagot si Shikidate, halos tapos na kami. Kaunting parte na lang ang kay Metal. Dahil dito, nagmadali si Metal Lee sa paggawa. Pero sa pagmamadali, aksidente niyang nabangga ng malakas ang estatwa at nagkaroon ito ng bitak. Bumagsak ito sa lupa at tuluyang nabasag. Nasayang ang buong pinaghirapan nila. Kinagabihan, pauwi na ang lahat ng estudyante. Tahimik si Metal at mukhang malungkot habang nakatingin sa sirang estatwa ni Hokage Hiruzen. Sumigaw si Boruto, tama na yan, Metal. Hindi naman yan mukhang totoo sa totoong buhay. Sabi ni Shikidate, kahit gaano ka pa kasipag, kapag kinakabahan ka, palagi kang nagkakamali. Hindi mo ba napapansin? Tinanong siya ni Metal, paano mo alam? Sagot ni Shikidate, akala mo ba walang nakakapansin? Kahit anong training mo sa bundok, kung palagi kang kinakabahan, walang kwenta yan. Hindi nakaimik si Metal, saka itinuro ang isang direksyon, doon muna ako. Umalis siya, tahimik lang. Tinanong ni Rosen si Shikidate, ganun ba talaga ang tamang pakikipag-usap sa kaibigan? Pagdating sa susunod na eksena, makikita si Shikidate sa bahay niya, nakaupo at naglalaro ng game. Bigla siyang tinapak ng malakas ng nanay niya. Anong ginawa mo sa school, ha? Sagot ni Shikidate, wala naman po akong ginawa, si Boruto ang pasimuno, nadamay lang ako. Pero hindi naniwala ang nanay niya, huwag kang magpalusot. Dumating ang ama niyang si Shikamaru, oh, ano na namang nangyayari dito? Inireklamo ng nanay niya si Shikidate, kaya sinabi ni Shikamaru, ganun ba? Ayos lang yan, kasama yan sa pagiging ninja. Kahit sino, hindi naman perpekto, napaisip si Shikidate at naalala ang sinabi niya kay Metal. Sabi niya, oo nga, tama kayo, Dad. Tiningnan siya ng nanay niya at nagsabing, aba, mukhang naiintindihan na ng anak natin ang dapat gawin. Pero sabay sabi niya, halina't kumain na tayo. Agad namang inagaw ng nanay ang bote mula sa ama niya. Sobra na kayong nagpapalamang sa anak natin. Baka lamaking spoiled yan. Habang palihim na bumubulong si Shikidate at Shikamaru, napakaabala naman ito. Biglang sabi ng nanay, alam ko yan, iniisip nyo na naman what a drag, ano? Wala kayong hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nyon, makikitang nakaupo sa labas si Shikidate, nag-iisip, nasobrahan yata ako sa sinabi ko kay Metal. Nagdesisyon siyang humingi ng tawad bukas. Kinabukasan, papunta na sa academy ang mga estudyante. Napansin ni Shikidate si Metal at agad siyang nilapitan para humingi ng tawad. Ngunit biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Boruto, katulad ng dati, at nakita niyang may asul na apoy sa loob ni Metal. Tumalon si Metal at tumakbo sa kabilang bahagi ng pader. Sinundan siya ni Shikidate. Nang subukan siyang kausapin ni Shikidate, bigla siyang inatake ni Metal. Hindi maintindihan ni Shikidate kung ano ang nangyayari. Tinadyakan pa siya ni Metal sa ulo pero nakailag siya. Sabi ni Metal, ipapakita ko ngayon kung gaano ako kalakas. Sagot ni Shikidate, alam kong galit ka pa rin sa sinabi ko kahapon, kaya patawad na. Pero umatake muli si Metal, at napagtanto ni Shikidate na kung hindi siya aalis, baka mapahamak talaga siya. Dumating sina Boruto at Rosen. Nagtanong si Boruto, nakikita niyo ba yung asul na apoy sa loob ni Metal? Lahat ay nagtataka, anong sinasabi mo? Napagtanto ni Boruto na siya lang ang nakakakita ng asul na apoy. Naghagis ng shuriken si Metal sa kanila. Dahil hindi na siya kinakabahan, mas malakas ang mga atake niya ngayon. Sabi ni Boruto, kailangan natin ng plano. Pero tumakbo na si Shikidate. Tumakbo silang lahat papunta sa likod ng training ground sa academy. Sabi ni Shikidate, hindi pwedeng puro takbo lang. Ha, ikaw lang naman nagsabing tumakbo tayo.
Sagot ni Boruto. Sabi ni Shikidai, okay, may naisip na akong plano. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu at gumawa ng 3 kopya para lituhin si Metal. Si Shikidai naman ay gumamit ng Shadow Paralysis Jutsu, pero nakalampas si Metal sa abot nito. Sumali si Rosen at ginamit ang kanyang Beast Scroll para ilihis ang atensyon ni Metal. Sa pagkakataong ito, na-paralyze na ni Shikidai si Metal. Nilapitan siya ni Shikidai na isa palang Shadow Clone ni Boruto. Galit na sigaw ni Metal, niloko niyo ako. Sabi ni Shikidai, bilisan mo Boruto. Hindi ko na siya matatagalan. Nang malapit nang umatake si Boruto, biglang nawala ang paralysis jutsu ni Shikidai. Naghilo si Metal at nawala ng malay. Lumabas mula sa katawan niya ang asul na apoy. Lumapit si Shikidai kay Metal at humingi ng tawad. Pumasok na sila sa klase. Pagkatapos, ipinakita si Boruto sa bahay nila. Tinanong niya ang ina habang tinitingnan ang mata ng kapatid niya, "Ma, ito ba yung tinatawag na Byakugan? Ano po ang kakayahan nito?" Sagot ng ina niya, "Oo. Kaya nitong makita ang malalayong bagay, at pati ang chakra sa loob ng isang tao." Napaisip si Boruto, "So, kaya ko ring makita ang chakra? Katulad noong nakita ko kina Denki at Metal." Nag-isip siya kung ang isa niyang mata ay Byakugan rin. Biglang dumating ang tatay niyang si Naruto na abala sa trabaho. Pagod na pagod si Naruto kaya dumiretso na lang siya sa pagtulog kahit hindi pa kumakain. Pero dito, nagalit ng todo si Bato dahil espesyal ang inihandang pagkain ng nanay niya, paborito yun ng kanyang tatay. Kinabukasan, ipinakita na naglalaro sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan sa bubong ng akademya. Bigla namang dumating si Metal at sinabing matagal na siyang naghahanap sa kanila. Pinagalitan niya sila dahil naglalaro lang sila habang dapat ay nasa klase. Banta pa niya na isusumbong niya sila sa guro. Pero sinabi ni Boruto at Shikidai na nakakatulong ang laro sa pagpapahusay ng teamwork at skills, pati na rin sa pag-alis ng kaba. Dahil dito, sumama na rin si Metal sa laro habang sinusuportahan siya ng mga kaibigan niya. Sa kasamaang palad, kinabahan ulit si Metal at nabasag niya ang handheld game ni Bato. At ayan na ang buong kwento ng Boruto sa part 1 ng recap series natin. Kung nagustuhan niyo ito at gusto niyo ng part 2, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at sabihin kung anong eksena ang pinaka-tumatak sa inyo. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video.